Magandang hapon mga kababayan. Ito, breaking news po ito. Mig Zubiri, binakbakan po ng mga loyalistang Pinklawan at mga pumapanig dito sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. So, dito po sa interview po ni Karen Davila, talagang akalain mo na akala mo nagsasagutan at nagbabardagulan yung dalawa eh. So pakinggan po natin mga kababayan yung pinaka breaking news ngayon. Bakit sinabi na bias daw di umano itong si Mig Zubiri at pumapanig po dito kay Sara Duterte na parang sinasabi niya na hindi na daw guilty mga kababayan. Kaya ngayon, itong mga loyalistang Dilawan, loyalistang Pinklawan na nagsusulong ng impeachment, gaya nila Tito Soto, di ba? Yan yung mga gusto ng impeachment eh. Sila De Lima, Franz Castro, Risa Ontiveros, ito yung mga nagsusulong ng mga impeachment, sila Jokno, di ba mga kababayan? Sino pa? Syempre, yung mga gustong mawala si Inday Sara para itong pangarap nila na sinabi kasi dito mga kababayan witch hunt. Ibig sabihin, pagsupil at pagpigil po sa isang Sara Duterte kasi nga po, siya ay isang front runner sa darating po na eleksyon sa 2028. Nababalita nga po na either Bongo or si Marcoleta. Nako po. Nanginginig nga po yung mga loyalistang Pinklawan at mga Dilawan dito dahil si Caro Dante hindi na lalayo sa posisyon na vice presidente na tandem ni Sara. Nako po mga kababayan, nanginginig sila sa takot. Nako po mga kababayan, lalo na yung mga bumabatikos kay Marcoleta. Nanginginig sila mga kababayan, akala mo binagyo yung kanilang mga muka sa takot. Ngayon, pakinggan po natin itong interview ni Karen Davila dito sa pahayag ni Mig Zubiri na talagang merong matinding plano ang mga Dilawan at loyalistang Pinklawan kaya nila sinusulong itong impeachment na ito laban po kay Sara Duterte. Nako po, binulgar ni Mig Zubiri ang plano nila na madilim na balak sa 2028 kaya nila gustong mawala si Inday Sara. Mga kababayan, ito na po. Let's go. So I want to ask you, it's quite confusing to some people because some have already labeled you biased. Some have said Senator Mig Zubiri is pro Sara Duterte. In fact, a story done by RG Cruz, no less, our senior correspondent. Dito pa lang mga kababayan, na-red tag na po ito si Zubiri na pro Sara na po siya, mga kababayan. Dahil po sa sinabi niyang witch hunt, itong ginagawang impeachment. So kaya dito, mga kababayan, binakbakan siya ng binakbakan ng mga Dilawan at mga loyalistang Pinklawan. Kaya si Zubiri, marami pong nakatingin sa kanya kung saan ba talaga, Dilawan ba siya, Pinklawan ba siya, o panig pa rin ba siya kay Bongbong Marcos o tuluyan na siyang lulundag at lilipat ng kabilang barko na palubog. At dito sa barko ni Sara, kasama siya sa tripulante. Mga kababayan, ang kapitan, si Sara Duterte. Ang ikalawang kapitan, si Marcoleta. Naku po mga kababayan, ito na. Pakinggan po natin itong sasabihin ni Karen Davila. Kala mo nagsasagutan mga kababayan. Meron pang time dito na kinat si Karen Davila na akala mo, ops, teka muna Karen Davila, ako muna, hindi mo ako pinapasagot, wait ka lang, ako muna,
Parang ganun, parang bakbakan ng sabong. Nako po mga kababayan, ito na po. Respondent says that you have claimed that the impeachment trial against Sara Duterte is a witch hunt. So if you are claiming it's a witch hunt, why are you taking the stand that the trial should continue? And The question, but Karen, how let could, me, wait, how could people believe that you could come up with a just and fair decision? Go ahead. but impeachment, Karen, impeachment is a political process. You're asking, we're not judges. I'm an agriculturist, a licensed agriculturist. But I'm you not are a lawyer, a senator judge in an Yes. independent court. But that's why, as a senator judge, we may have our biases, but we should proceed with the process. In other words, let us get the evidence. I've said this many times. I may be biased because I'm from Mindanao, but the witch hunt was actually asked me by the media. They said, is this a witch hunt? And that's where I reacted. Yes, for me, if you ask me this, in my opinion, it could be a witch hunt because they're trying to get rid of the number one candidate for 2028. Okay? But RG did not add the but to Yeah. my statement. No. RG But- didn't say this. I want to be fair to RG. This is a Yeah. headline on ABS-CBN. Yes, it's yes. it's a header. RG's story is quite complete. Go ahead. Yes. But my point is, I said, but we must continue with the process and listen to the evidence at hand. And therefore, I am open to listening to all the evidences. O mga kababayan, di ba? Mig Subirin ang nagsabi na talagang may madilim na balak sila. May masamang balak talaga kay Sara Duterte kaya sinasabi niya na witch hunt ito. Pero sasabihin ko na bias ako, sabi niya, pero pupunta tayo sa proseso. Titignan natin yung mga ebidensya. 'Di ba mga kababayan? So, dito napagkakamalan si Sara or si Mig Subiri na bias siya. Mga kababayan. Kaya binira siya ng mga loyalistang dilawan at mga pinklawan dito. Pero sa kabilang dako nalaman ng taga-suporta ni Tatay Digong ng mga DDS itong masamang balak ng mga dilawan at mga pinklawan para patalsikin si Inday Sara sa pagka-vice presidente. Kasi mga kababayan, pag si Inday Sara napatalsik, hindi na po siya makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kaya itong balak ng mga dilawan at mga loyalistang pinklawan na kumakampi sa impeachment ni Sara, binulgar ni Subiri. Nako po mga kababayan, kitang-kita talaga at halatado ang binuo nilang plano na maski dito sa pagpapahuli kay Tatay Digong, talagang halata na political revenge or political demolition job ito, mga kababayan. Kaya sinabi ni Subiri na witch hunt ito. Kaya binakbakan siya, mga kababayan. Pero ang mga DDS natuwa kasi nalaman at nabulgar ni Subiri ang sikretong ito. Grabe, mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Karen, that's the difference between me and those who want to outright dismiss it. Do you understand? So, Okay, yeah. I am willing to listen to the evidence at hand and come up with a fair judgment later on. Pero my punto is, if you ask me personally, I think really they just want to get rid of the number one candidate for 2028. But with that said, I'm open to the prosecutors presenting the evidence and let us ask them, litisin natin, pag-usapan natin. I want to ask them about the evidence. I want to ask them also, Karen, that is this intelligence fund only unique to the vice president or the president? No. It is also unique to all the LGUs in the country. From Quezon City, Yeah. Makati, But I all the don't think- LGUs to Yeah, Apari to Holo. I don't think the fund itself is the issue. The issue is how she used the fund. Correct. So But I wanted the to ask question you, kasi, Karen, is how she used the fund. But
many LGUs, you think they're very saintly in their implementation also of the intelligence funds. But then that there doesn't are make also it hundreds right. of millions, Karen, even But more that than does not make it right. That does No, not make correct. it right. That's fine. Your argument does not Correct. make it right. But my point being is, because they could be misusing it as well, why don't we get rid of the intelligence funds or these confidential funds altogether? Altogether for all LGUs and all other agencies that are utilizing this, Karen. My point is, yeah, we're but do you- singling out one, but there are thousands that have the same fund. So my point there is, I'm willing to listen to the arguments because maybe in aid of legislation, we can learn from this experience and maybe rid the country of these intelligence and confidential funds that are given not to intelligence communities, not to our armed forces, but actual civilian local government units. Okay, all right. But do you believe, just make this short before we go back to Yes. online gambling, do you believe the vice president should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of Karen, as former Senate President, we had access. They always give the president, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan na wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte, wala pang away. But Senator Coco wanted to see this. We opened it up. We looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. So they never put the actual names. Now, what the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the vice president can actually show a list of the actual recipients. And number Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Bakit si Sara Duterte lang ang dinidikdik nyo dito sa sinasabi nyong confidential funds? Kaya nga sekreto, confidential eh. Diba? Ba't nyo gustong malaman kung saan naibigay yung mga pera? Di nalaman nyo. Kaya ang confidential fund yan eh. Tapos si Sara Duterte lang ang gusto nyong bakbakan? Gusto nyong malitis? Kayo din, may mga sari-sariling confidential fund. Bakit gusto nyong litisin si Sara Duterte? Itong gawa-gawa nyong mga kaso na ito? Di ba mga kababayan? Ay nako po, mga veterano ng mga abogadong nagsabi dyan, itong confidential fund, hindi mo pwedeng ibulgar kung kani-kanino mong naibigay ito. Kaya nga, paano tatakbo ng maayos ang mga intel ng isang ahensya ng gobyerno? Di ba mga kababayan? Itong impeachment na ito, walang kwenta ito. Di ba itong mga pareseyo na ito na pumirma na mahigit sa 215 na pirma yata ito mga kababayan? Allegedly na si Caro Dante Marcoleta na rin ang nagsabi na merong involved na money sa pagpirma ng bawat isang congressman dyan para makumpleto itong petition nila para isagawa itong impeachment na ito, mga kababayan. Tapos ngayon, lahat naman may kanya-kanyang confidential fund dito. Ba't hindi nyo ilabas lahat? Ba't sinisingle out nyo si Sara Duterte? Makatarungan ba ito, mga kababayan? Kaya nyo ginagawa ito dahil si Sara Duterte ay malakas na front runner talaga siya na maging pangulo at malakas talaga siya sa taong bayan. Kita nyo naman itong survey. 49%. Di ba mga kababayan?
Bongo, 14%. Sara Duterte, 35%. Eh yung mga kalaban niya, 0-0 na. 5%, 4%. Oh, idagdag mo si Marcoleta, eh di naging 100% sila, mga kababayan. Ituloy pa natin. Eh kaya sinasabi nila si Subiri, bias daw. Nadulas kasi mga kababayan hindi naman niya intensyon na sabihin ito Nadulas lang siya na bulgar. Itong madilim na balak nila kay Sara Duterte. Mga kababayan, ituloy pa natin kung bakit sinabihan na bias si Subiri pero natuwa ang mga milyong-milyong mga kababayan natin na buong Pilipinas na malaman talaga ito na galing mismo sa hindi taga-suporta ni Sara Duterte na labag sa kanyang kalooban na itong ginagawa nila kay Sara Duterte hindi makatarungan. Kay Meg Subiri na yan. Kilala nyo pong minority ito, nakalaban ng mga Duterte ito, pero nadulas siya na itong madilim na balak nila ay witch hunt ito. Na pinipigil nila ang isang Sara Duterte para makatakbo sa 2028 national election ng pagkapangulo. At Vice Presidente na si Marcoleta. Naku, yari kayo. Manginig na kayo. Pag ito nagtandem, yari na kayo. Ang babangga giba. Totoo yan. Banggain nyo ang Marcoleta, Sara, 2028. Bangga giba-giba kayo. Magkapira-piraso kayo. Sa lakas niyan. Mala Naruto. Mala Ipo Makonochi sa suntok. Manny Pacman na uppercut yan. Kaliwa kanan, uppercut, knockdown. Ganyan kalakas si Marcoleta at Sara. Mga kababayan, tuloy pa natin ha. Nadulas si Subiri. Galit na galit ang mga loyalistang Pinklawan at mga Dilawan. Galit sila't binakbakan si Subiri. DDS ka yata. Pro Sara ka. Ba't sinasabi mong witch hunt ito? Yari si Subiri. Galit na galit ang mga loyalistang Pinklawan dito. Number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So my point being is, we just have to study and continue with the process and look at the evidence at hand. But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Not O mga kababayan, tama ang sabi niya. Bakit nyo sinisingle out si Sara Duterte? O, sige nga, mag-comment nga yung mga basher natin dito. Why you single out Sara Duterte in this issue? Na sinasabi nyong betrayal of public trust. Naglustay ng 100 plus million na pera. O, sige nga mga kababayan, yung mga basher natin dyan, huwag nyo akong gigilin, ginigigil nyo ako. Nanggigigil ako sa inyo. Kanina pa kayo nanggigigil, comment kayo ng comment. O, sige nga, bakit nyo sinisingle out si Sara Duterte? Siya lang ba ang leader ng gobyerno na merong confidential fund? Patunayan nyo na si Sara Duterte ay nilustay niya ang pera sa kanyang sariling bulsa, sa kanyang sariling interes. Tama si Subiri, na-gets ko na ang kanyang sinasabi dito. Kaya kahit anong bas nyo kay Subiri, kahit anong pangbabakbak nyo kay Subiri, pero in some way, meron siyang punto na binulgar dito na nadulas siya na talagang meron kayong balak na masama sa kanya kay BP Sara Duterte na ayaw nyong mapatakbo or patakbuhin, mapigil nyo, malupig nyo itong babaeng ito na inuusig nyo na isang magnanakaw na sinasabi nyo, binibintangan nyo na hindi naman niya ginawa, nagawa-gawa nyo lang ito. Bistado kayo dahil si Subiri sa kanyang dila lumabas ang mga pangungusap na ito na namutawi sa kanyang mga dila
na itong ginagawa niyong kaso na ito laban sa kanya, isa talagang gawa-gawa lang ito at isang klase ng witch hunt. Galing mo, Subiri. Dahil dyan, bata mo ako. Not only to the vice president, to the president, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have confidential funds in many, if not most, local government units all across the country. So maybe we should look into reforming that use of that fund. Okay, all right. So as we close, let us now go back to the bill you filed for a total ban on online gambling. You filed the bill. What happens now? I mean, We'll take push us for through it, the Karen. process. Yeah. I mean, I We'll think I have the dig support deeper of my in the colleagues. Senate. Yeah, go on. We'll push for this in the Senate. We have counterparts in the House of Representatives. Yeah. Many congressmen have filed also measures similar to this. Now, we have to really make sure that we take this out to the public, let the public know. I'm trying to seek support from the public on this, Karen. As I said, it's a very difficult fight. We're going to be fighting oligarchs. We're going to be fighting billionaires. Even politicians, because some politicians own some of these platforms. And it's going to be a tough fight. But I'm doing this for my kids, Karen. I'm doing this for your children and my children. I want them to come up or grow up in a society that is free from the scourge of all this addiction, no drugs, gambling, easy gambling. We are just now looking for the quick fix. Every time you want to make money, pusta na lang tayo, baka manalo tayo. And that is what we're trying to change. The Philippines, I love our country, Karen, and I'm really so frustrated. Why can't we increase our number of tourists? Why can't we make our flights cheaper to Siargao? Why is it more expensive than going to Taiwan Alright. or to Hong Kong? There's so much frustration. Dadagdagan mo pa ng scourge ng gambling. And everybody, imagine you have 20% of the population playing on their phones, gambling every day, losing their hard-earned income. It will drop our consumer spending. It will drop our economy. O mga kababayan, alam nyo, dahil dito kay Subiri, pabor ako dito na i-stop lahat ng mga gambling. Isipin nyo, yung Siargao napakamahal. Mas mahal pa sa pagpunta sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Japan. Bakit? Pagka Boracay, mura. Pag Siargao, mahal. Sige nga. Kasi itong gambling na ito, ang tagal nyo nang hindi nyo mapigil. Dahil dyan, Subiri, boto ako sa ginagawa mo. Tama yan. Kasi itong sugal na ito yung sumisira sa kabataan. Ito ang sumisira sa pamilyang Pilipino. Sasamahan pa ng mga droga. Sasamahan pa ng mga sugal. Diba, mga kababayan? Kaya tama lang itong ginagawa ni Subiri. Kaya yung mga DDS, mga pro Duterte, natuwa dito kay Subiri. Kahit sabihin natin hindi alam kung saan sasakay na barko ito, mga kababayan. Iiwan mo na ba si Lacson at Tito Soto? Loren Lagarda? Di natin alam kung talagang ito si Subiri lalayasan na yung mga kasama niya at pro-Sara na ito, mga kababayan. Ano masasabi nyo? Di ba? Ano masasabi nyo kay Subiri? Na binakbakan ng mga dilawan at mga loyalistang pinklawan? Dahil sa nabanggit niya talaga na itong impeachment na ito na ginagawa nila isa talagang witch hunt ito, mga kababayan. Kaya galit na galit ang mga anti-Duterte. Yung mga ayaw sa pamamalakad ni Sara Duterte at Tatay Digong. Kasi pag ito nanalo si Sara Duterte, magtago na lahat ng mga gago, mga bobo, mga tanga na gumagawa ng kalokohan sa bayan natin. Mga kurap, mga gamblers, mga gambling.
Mga sabongeros, yari kayo. Pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, magtago na lahat. Pati yung lumapastangan sa kalayaan ni Tatay Digong na ngayon ay nakakulong sa dahig, na ngayon ay butot balat na ito, na talagang 80-year-old na, pinagkaitan ng kalayaan at kusang dinala sa dahig at ikinulong doon. Ngayon, nasa mahigit 120 days na mula noong kinidnap itong si Tatay Digong sa dahig, na kinasuhan ng kung ano-ano dahil sa kanyang paggawas ng kanyang trabaho, mga kababayan. Kaya kayo po ang tatanungin ko, anong masasabi nyo po dito kay Zubiri? Approve ba sa inyo si Zubiri? Nag-agree ba kayo sa kanyang sinasabi na itong impeachment na ito ay isang witch hunt? Eh di ba mga kababayan, ito ang kahilingan ng isang malaking reliyon na wag nang ituloy ang impeachment. Magkakaroon lamang ng pagkabahagi ang mga Pilipino, magkakaroon lamang ng kaguluhan. Hindi makakapag-focus ang mga leader natin na gumawa ng mga trabaho, ng mga importanteng gawain para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Di ba mga kababayan? Ano masasabi nyo kay Mig Zubiri? Agree or disagree? Kanino ba si Zubiri? Sa masang Pilipino? O dito? Sa mga taong walang Diyos na gusto nila magulo ang Pilipinas? Pag kayo pumirma kayo sa impeachment, malamang alam nyo na kung saan kayo gusto nyong magulo ang Pilipinas. Gusto nyong magtalo-talo ang mga Pilipino. Gusto nyo may division sa mga puso ng mga Pilipino. Eh hindi kasi kayo naniwala at nakinig sa payo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kung nakinig lamang kayo, sana ngayon wala nang kaguluhan. Hindi sana nagugutom ang mga Pilipino. Hindi sana mataas ang presyo ng mga bigas at mga sibuyas. Sana tahimik at payapa ang ating bansa kung nakinig kayo sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ang isinagawang National Rally for Peace ay isang simbolo ng kapayapaan. Pero anong ginawa nyo? Hindi kayo sumunod. Naniwala kayo sa mga sarili nyong katalinuhan. Pero ang bansa nagluluksa, nagugutom, nagkawatak-watak, magkakaaway ang mga damdamin, nag-aapoy ang mga puso dahil isang PRRD nakulong na walang kasalanan. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. Masaya na po ako pag kayo ay nag-subscribe at nag-like sa ating YouTube channel. Pa-like at pa-share para po malaman ng bilyon-bilyon ng mga Pilipino. Para makita ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Mabuhay po at magandang hapon sa inyong lahat.